And sabi niya, will you give them into my hand? Kung makikita natin, ito yung isa sa parang, kumbaga parang ah, nagiging temptation sa atin kapag sa isang field, sabi natin sanay na tayo. Halimbawa, Bible study. No, kunyari, for 10 years, Bible study teacher ka. Parang ano na yan hindi ka nakakabahan hindi ka na ano no? Parang kahit nakapikit ka siguro, kaya mong gawin yan So, ganon yung kalagayan ni David, no? As a warrior, no? Hindi niya na kailangan tanungin ng Diyos kung lulusob siya, no? Because of his experience, because of his training, no? Yung skills niya, pero makita natin tinatanong pa rin niya ang Panginoon. And makita natin dito yung conversation nila. Ang tanong dito, audible voice ba? Hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam. Wala naman kasi yung sinasabi ang Bible na talagang narinig niya yung tinig ng Panginoon. But nung nagtanong siya, sumagot ang Panginoon sa kanya. So, parang katulad din natin, nag-pray tayo, no? Sabi natin, ang usap ang Diyos sa atin, but it doesn't mean na audible voice on. But katulad ni David, no, naka-receive, no? Naka-receive tayo. So, ang sabi ng Panginoon sa kanya, go up for I will certainly give the Philistines into your hands. And then makita natin dito, after after some time, eto na naman uli, yung kahit talo na sila, talagang very, kumbaga, determined itong mga Philistines na makabawi. At eto na naman sila. And then, again, no, si David nag-inquire uli siya sa Panginoon. But makita natin dito, God answered him, but he gave David a different strategy. Now, instead na, kumbaga, head on, ang sabi, umikot kayo. No? Nagbigay ng strategy ang Panginoon So, ito yung isang bagay na, alam nyo, makikita natin no, na um, it takes humility no, to listen to God. Kasi nga kapag marami na tayong experience, na-build na yung confidence natin, no, may alam na tayo, no, may mga kumbaga yung experience natin, no, minsan doon na tayo nagre-rely. And yun ang isa sa mga napakadelikadong stage ng buhay ng Kristiyano kapag ka unti-unting nawawala sa picture ang Panginoon. Yun. Although sabi natin sa Lord, but minsan dun sa yung lifestyle natin, wala na sa picture si Lord. And remember yung Revelation 3:20, di ba? Ginagamit natin yun sa evangelism, but actually, ang context niya, yung isa sa mga 7 churches sa Asia, wala si Jesus sa loob. He was knocking from the outside And nakakalungkot, no? As the King, as the Lord, dapat siya yung nasa loob But yung Revelation 3:20, kumakatok siya. No? Yun ang nakakalungkot. And nung nandito pa si Jesus, sa kanyang pangaral dun sa Luke 6:46, ito yung tanong niya why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? So, dapat maging magtugma yung sinasabi natin dun sa buhay natin. Kasi yung profession, yung pag-declare natin, madali lang yun Di ba? Pag sabi natin, Jesus is my Lord. Pero kung titingnan natin, no, yung sabi sa Romans 10,
when we confess that Jesus is Lord, no, we will be saved. Ang context noon, yung emperor na bubuhay noon, most probably si Nero, kapag dineclare mo that Jesus is Lord, ang katumbas noon, buhay mo. No? You must be willing to sacrifice your life, no? So ganon katindi yung time na yon. Kaya talagang kapag ka nagsalita sila, ibig sabihin nun, handa na silang mamatay para sa Panginoon. Pero sa atin naman ngayon, sa kasalukuyan, hindi naman ganon yung context natin, no? So paano natin mapapatunayan, no, na talagang siya yung Lord natin, no? By listening in and obeying. So makinig para sumunod. And makikita natin yon, no, as Lord. And isa sa lagi kong ginagamit na ilustrasyon, kung halimbawa may katulong ka, no? Papasok pa lang yung katulong mo. So sabi mo, "O, sige Inday, eto yung pambili, bumili ka ng no ng lulutuing sinigang na baboy." Tapos ang sabi niya, "Ay, hindi po. Isda po ang bibilin ko at ako'y magpiprito." "Hindi, Inday. Gusto ko na may sabaw. No, kaya magluto ka ng sinigang." Sabi niya, "Ay, hindi po, ma'am. Magpiprito po ako." No? So pinalampas mo, no, kahit na masamang loob mo. Pagdating niya, no, yun nga, inain niya yon. Kinabukasan, sabi mo, "Inday, maglaba ka kasi kailangan ko itong mga baron to." "Ay, naku ma'am, hindi. Maglilinis muna ako ng bahay. Pagkatapos kong maglinis ng bahay, kung may time pa ako, tsaka ako maglalaba." So ano pakiramdam mo pag gano'n yung kasambahay mo? No, lahat ng sinasabi mo kinokontra, at kung ano yung pinagagawa mo, hindi yan ang ginagawa at may sarili siyang itinerary. No, siguro, hindi pa lalagpas yung isang linggo, bibigay mo na siguro yung isang buwan na sweldo niya, paalisin mo na eh. Kasi makukonsumi ka lang eh. So, the same with us. No? Minsan sinasabi natin we are servants of the Lord. Pero ang tanong ba, sa buhay ba natin siya ba talaga yung nasusunod? No? So, yun, yung makita natin. Okay, sa day 2, ito na, Pastor Danny, ito na yung ano mo. So ano yung reason ba't kailangan nating marinig? Pakiulit mo na lang yung sagot mo kanina. Ito na, totoo na po ito, Pastor. Oh. So that God can be our Father in a very real way. Yun po yun. Yan. Yan. Opo. Salamat po, Pastor Danny. Talagang mabilis yung wifi mo. Opo, malinaw-linaw ngayon kaysa dati. Hindi ka na nawawala eh. So dito Opo. makita natin yung una kanina, no, as Lord and King. And then ito yung ikalawa, so that God can be our Father in a very real way. So makikita natin dito, no, yung sinasabi dito at paano ba, no, ang tanong dito, what will your Father do for you as you speak to him? No, ano ba yung uh, gagawin ng Ama natin sa atin kung tayo makikipag-usap sa kanya? Ano ba yung benefit, no, kapag tayo ay sabi natin may malayang komunikasyon sa ating Amang nasa langit? Sa personal ano po ninyo, no, personal experience po ninyo about yung fatherhood of God, no? In what way po na talagang nadarama nyo na talagang tatay talaga siya sa atin? Meron po bang gustong mag-share? Ako Sige nga, po, you Pastor. just unmute your mic. Sige po, Pastor Danny. Actually, kaya ito agad yung naumpisahan ko na dito highlights ko. Tangina eh. So,
Ako po merong kasi akong isang anak na kung minsan talagang nag-i-struggle po ako doon sa sa kanya po. So, merong kwento rito na tungkol diyan eh. So, kung minsan pagka sumosobrang luwag ko sa kanya, medyo lahat ng gusto niyang gawin, gagawin niya. Pagka naman sinobrang hangkod ng higpit na nagwawala naman siya. Kaya Mm. kaya nung nabasa ko po yung dito sa isang kwento rito na tungkol dun sa kay Pastor Ray yata yun, yung kwento po na yun. Medyo Mm. ah na apektuhan po ako. Kasi kung minsan pala ang ama hindi po pwede yun na kung minsan lagi kang sobrang tapang mo ba, sobrang higpit mo Mm. sa mga anak mo. Kasi habang hinihigpitan mo, feeling nila sinasakal sila. Pero pag Mm. sumobrang luwag naman, feeling naman nila inaabuso. Naaabuso ka naman nila. Kaya Mm. medyo natutunan ko doon sa lesson na dito kanina. Ah, nakarinig sila ng isang kwento ng isang dating pasaway na bata na kung saan ay tinanong nung babae, noon bang panahong ikaw ay pasaway, ano ba ang tumatakbo sa isip mo? Ang sagot niya kasi ang gusto ko sana sa panahon na para bang sobrang sobrang kinokontrol ng magulang yung isang anak. May mga pagkakataon pala dapat kinakailangan din nating mag-back down do sa ating hindi nakukuha talaga sa sa sobrang higpit at hindi rin Mm. pwede sa sobrang luwag ang pagkakaroon ng isang anak. Kaya sa sa punto pong ito nakaka-relate po talaga ako kay Lord kasi nga bilang ama talagang nagbibigay po siya sa atin ng ng proper Mm. instruction how to handle our children. And then pag sumosobrang higpit dapat pala talaga kung minsan hindi, huwag kang mag-stick doon. May panahon na dapat na maglarga ka rin. Kaya medyo na-touch po ako kanina doon sa nabasa ko. Actually, hanggang 3 lang yung nabasa ko eh. Marami na kasing ah, nagdatingan ng mga istorbo. mga nagdatingan mga galing sa trabaho. So, nagandaan po ako doon sa doon sa kwento po na 'yon. So, yun po, yun lang po yung aking gustong na nakikita ko naman i-share na nakakita ko na ganun po ang ating Panginoon. Hindi naman siya laging maigpit, hindi rin naman siya laging maluwag. Mm. Kaya yun pala yung sistema. Dapat pinapakinggan din natin yung instruction sa atin ng Panginoon na kung minsan sa ibang tao pa natin naririnig. Ano po. Yeah. So, yun lang po yung aking na mai-share sa gabi pong ito, Pastor. Salamat po. Thank you po, Pastor Danny. Salamat po sa inyong sharing. At makita natin dito no, na ito siguro na makita natin yung napakahalaga no, na
makita natin dito. Kasi alam natin may mga pagbabago sa presentation ng gospel. Sa church history, makikita natin yan na may mga changes po sa mga focus about uh, ng ng uh, ng gospel. At itong mga huling mga siglo, it's more on parang ano natin is yung makapasok lang ng langit, no? Yung dito may mga injustices, may mga kahirapan, sakit. And then ang natin, buti na lang may langit. But kung titingnan natin no, yung kamatayan ng Panginoon, um, not only to deal with yung penalty of sin, but makita natin yung restoration of broken relationship, which is na nagkasalang tao, nahiwalay tayo sa Diyos bilang Ama natin. And 2 Corinthians chapter 5, kung titingnan natin yon na the death of Christ no reconciled us to our heavenly Father. And he gave us the ministry of reconciliation, and he gave us the message of reconciliation. So it's about reconciliation. Kaya makita natin dun sa yung John 3:16, sabi niya, mahal tayo, binigay niya yung anak niya. Pero doon sa John 1:12, yung tumanggap at sumampalataya kay Jesus, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At yun yung restoration ng identity natin na nabanggit kanina ni Chaplain Cannon, no? Makita natin na bilang mga anak, dapat yung concern natin yung kung ano yung concern ng ama natin. Yung priority natin, kung ano yung dapat priority niya. Yung mahalaga sa atin, dapat yun yung mahalaga sa kanya. At yun, makita natin when Jesus reported in John 15, makikita natin yung sinabi niya, lahat ng binigay mo sa akin, iningatan ko. Yung pinaggawa ng ama, ginawa niya. Makita natin, no? Sabi niya na ikaw at ako ay isa. Then yung prayer na sila'y maging isa din, di ba? Katulad natin ay isa. So makita natin, it's about reconciliation Kaya sabi, no, yung all the commandments can be summed up into two. Yung una, yung love the Lord with all your heart, soul, might, no? And love your neighbor as yourself. Ito yung dalawa na kung saan lahat ng commandments dito babagsak. So, ano yung pinapakita dito? It's about relationship. So, kaya ito yung maging tatay siya in a very real way, napakalaga Kasi sometimes, we want to hear from Him para tama yung gagawin natin, para makareceive ng blessing, para magkaroon ng protection, no? Pero dito, makita natin, dito sa part na to, para malayong makakilos ang Diyos as our Father. At alam nyo, napakahalaga, makita natin dito na yung context ng yung patriarch no, sa Jewish culture, na hanggat buhay yung pinakatatay, meron siyang pakialam sa lahat ng area ng buhay ng kanyang mga anak, mga apo, hanggang saan yung naabot niya. Kaya yung mapapansin natin nung si Isaac, 'di ba, malungkot siya sa pagkamatay ng sino ulitin niya? Si dalang medyo ako'y nalilito. Si Isaac. Okay, sino bang namatay? Si Sarah. Okay, si Abraham, inutusan niya yung kanyang katiwala, pumunta kumuha ng asawa para sa kanyang anak. Hindi yung anak yung namili ng asawa yung tatay ang namili para sa kanya. And baka magkamali kasi ng pagpili si Isaac. Baka yung mga foreign women, no, yung mga kababaihan doon na ang sinasamba hindi yung totoong Diyos, baka yun ang pakasalan niya. So kumuha siya ang tatay niya
doon sa lugar na kamag-anak nila na para yung godly ah family line eh magpatuloy. Kung makita mo yon yung ganoon kalalim yung kumbaga yung relasyon ng tatay sa anak, no? Ngayon, ang tanong sa atin, no, sa atin, may mga nangyayari sa atin, maring hindi yan ang gusto natin. Pero nag-pray tayo. Ang prayer natin, hindi yung kalooban natin masunod, kundi kalooban niya. Kaya lang nung binigay sa atin, minsan nagmamaktol tayo. Kasi sa totoo lang, kahit sabihin natin na yung kalooban niya maganap, but at the back of our mind, meron tayong preference. Meron tayong gustong mangyari, no? So, ito yun eh. Ito yung dapat makita natin. But anyway, balik tayo dito sa ating materials. Na meron dito sabi, the good father assures his children. Yung pagte-testify ng Holy Spirit together with our spirit that we are God's children. No, napakahalaga yon. No? So, hindi siya basta-basta, hindi lang nabasa sa Bible. But when we receive Jesus, the Holy Spirit is in us. He is our inner witness together with human spirit na nabuhay na muli nung tinanggap natin si Kristo. So sila'y nagpapatunay na tayo talaga ay mga anak ng Panginoon. So napakahalaga yon, no? And yung assurance of salvation, no, ito'y napakahalaga kasi hindi tayo magiging masigasig to share the gospel kung tayo mismo wala tayong kasiguruhan ng kaligtasan eh. No? So, yon makita natin. Pangalawa, the Heavenly Father warns His children of danger. Hindi ko alam kung naabutan, Christy, naabutan mo ba yung mga Gia pastors noon? Nung mga marami pa tayo? Opo. Opo. Naalala mo yung Nabutan kwento namin yung nung pastor. Opo, Pastor Danny, kasama kayo naalala niyo yung kwento ng pastora na naglilinis sila and then meron siyang suong-suong na mga kahoy. And then Opo. ang sabi ng Panginoon ay ibaba niya yon. Ibaba niya. O, ibaba Opo. niya. And then kaya pala pinabababa dahil may ahas May pala ahas po. yung mga kahoy na no. So makita natin, just imagine no na talagang yon ang ano niya is talagang matindi yung warning na yon, na dahil doon sa tindi ng warning, talagang mabilisan niyang binaba yung kahoy. And then nung binaba niya, nako, may ahas pala yung mga kahoy na suong-suong niya sa ulo niya. So ito yun, no? Makita natin, this is an example of yung ganong kalagayan, no? And ito meron din, kaya lang ito kasi winter to eh. Medyo isang hero sa atin to dahil wala namang snow dito sa atin eh, no? Walang winter eh. But makita natin yung semi dito, yung malaking truck ito na pagka dumaan ba, tumatalsik yung mga snow. Ito yung karanasan niya hanggang sa hindi lang makita na yung daraanan nila dahil napupuno na ng snow yung windshield nila. And narinig niya yung boses na sabi, pull on to the shoulder. No, talagang pinatabi siya eh. No? And makita natin yon, talagang ganoon ka mahal tayo ng Ama, no, na talagang He will give us a warning na para hindi tayo mapahamak. And third, the Heavenly Father comforts His children. At dito makikita natin, sometimes nagtatanong tayo, bakit kailangan natin makaranas minsan ng mga mapapait na karanasan, mabibigat, masakit, no? But alam niyo kung minsan, no, kung hindi natin nararanasan 'yon, hindi natin ma-appreciate ang ministry ng Holy Spirit as comforter.
Kung lahat na lang payapa yung buhay, walang problema, no? Hindi natin ma-appreciate. But eto pa, yung maganda dito. Ini-encourage tayo ng ating Ama. Makita natin dito sabi, no? uh, God is our merciful Father and the source of all comfort. Although the Holy Spirit is the one moving, touching us, encourages us, pero yung nang pinanggalingan ng encouragement na yon o comfort na yon is from our Heavenly Father. So makita natin dito. At alam nyo kung bakit minsan pinapayagan itong maranasan natin? Nang sa gayon, we can also comfort, no, yung mga nakakaranas din ng ganun. Makita natin, no, na minsan may encounter tayo na tao talagang parang hopeless yung situation niya, but yung nararanasan niyang yun, naranasan mo yon at naranasan paano ka tinulungan ng Panginoon. Just imagine kapag ikaw yung nag-minister sa kanya, talagang bullseye eh. No? Pag sinabi mo, alam mo, ganyan din yung naranasan ko dati. Kasi iba yung nagko-comfort na hindi niya naranasan eh. Parang masyadong mababaw lang, no? Parang superficial lang eh. Pero once na yung nagsasalita, ganon din yung karanasan niya, mararamdaman mo eh. So makita natin dito. And ito yung isang bagay, yung pinakamabigat dito kapag ka may namatay. Especially itong example dito na very tragic. At New Year's Eve ba, 'di ba? Pagka New Year parang masaya no, yung pamilya. New Year's Eve pa nagkaroon ng sunog. At napakabata pa nitong brother niya, 18 years old lang. Just imagine kung gaano kabigat sa puso ng isang mother. And then suddenly, she heard, no, a voice saying, "Your son is okay. He's with me." Nung tiningnan niya kung sino yung nasa likod niya, kung sino nagsalita, wala eh. No, walang tao na ah, nagsalita. And makita natin nagbago yung kanyang kanyang pakiramdam, yung kanyang pakikitungo sa mga tao. Nagtaka sila. Ito na yung nagmumukmok, ito na nagsiserve na ng kape, no? And yun yung isang bagay na dapat na makita natin. And then nung nalaman niya, no, tinawagan niya yung mga prayer partner, no? Makita natin nung nabalitaan pala nila yon, talagang no, nagkaroon sila ng prayer chain, no? At ang dalangin nila, no, sabi, we were praying that God would reveal to you if your son was with him. No, kaya sabi nila, this is the answer to our prayer for you. No, just imagine yung ganong kalagayan. May mga taong, kaya alam nyo, although ang Lord ang nagko-comfort, pero um, kung tayo ay nagpipray para dun sa mga tao na yon, no, kaya pala ang Diyos malaya na kilos kasi may nagpipray. No, so makikita natin, no, lahat yon. Ang Diyos ay mabuti, tayo din bilang mga magkakapatid sa Panginoon, ginagawa din natin yung part natin, so malaya na kilos ang Panginoon. At yun, no, napakahalaga na makita natin itong mga pinag-aaralan natin. And then the Heavenly Father gives wisdom to His children. Yung katulad ng sinabi ni Kristo May kanina, yung sa Isaiah, no, yung His thought is higher than our thoughts. So makikita natin doon na may isang tao, meron nang utang sa kanya, hindi nagbabayad. Talagang naasar siya kasi sabi niya pambihira yan, ilang taon na hindi pa nagbabayad. And then dumating sa punto, siya naman ang nagkaroon ng problema sa pananalapi. Imagine ikaw nagpapautang ngayon, ikaw na ngayon yung namumblema sa pera. Pero alam mo, nagpipray siya ng provision, biglang dumating yung may utang sa kanya, ilang taon na nakakalipas, biglang nagbayad. And natugunan yung kanyang pangailangan. Sabi niya, Lord, sabi niya, kung inaway ko yung nangutang na yon, baka lalong hindi na nagbayad dun eh. Pero eto dahil sa no sa
paghipo mo sa kanya, naalala niya magbayad. Kahit hindi niya alam kung ano yung sitwasyon niya. So alam nyo, ganun kung minsan kumilos ang Panginoon. Hayaan lang natin na um, kung ano yung pinagagawa niya, yun lang yung ating sundin. At ito yung sinabi ni Pastor Danny, yung kwento tungkol dun sa teenager nilang anak. No? Napakaganda. Pero alam nyo, itong anak nilang ito, siya na ngayon yung senior pastor ng Southland, yung pinagpastoran ni Pastor Ray. Kasi si Galing Pastor ano Ray to. Dirksen, nag-concentrate na sa Church Sinuwal. So itong anak niya, itong pinoproblema niya dati, no, ito na yung senior pastor ng Southland, no, para ma-encourage tayo, no. So just imagine, ito nung teenager, problemado sila, no, pero alam niyo nung pinagkatiwalaan nila sa Panginoon, kumilos ang Panginoon eh. At ngayon, siya na ngayon yung senior pastor ng pinagpapastoran ng kanyang papa dati. And makita natin, no, dun sa ating materials na yung ikatlong dahilan so that He can be our life. We will extend for siguro mga tatapos tayo ng 8:40. But Christy, kapag ka meron kang kailangang gawin, okay lang na magpaalam ka kasi alam namin yung sitwasyon mo. But anyway, late tayo nag-umpisa kanina kaya babawiin natin dito. So ito yung ikatlo, so that He can be our life. And remember itong John 15, no, about yung illustration ni Jesus na He is the true vine and we are the branches. And ang sabi niya doon, no, apart from me, you can do nothing. So dapat merong matibay na relationship, no, yung between, yung may matibay na connection between the vine and the branches. No? Kapag ka nagkahiwalay ito, actually hindi yung vine ang talo eh. Kasi yung vine pwedeng tubuan uli ng branches eh. Pero yung branch kapag ka naputol siya, tapos na siya. So between Christ and us, kapag tayo ay humiwalay kay Christ, hindi si Christ ang lugi eh. Tayo, tayo ang lugi. No? Tayo ang talunan, no? Kaya dito napakahalaga makita natin yung patuloy na, no, na pagdaloy dapat. Kung ano yung dumadaloy doon sa puno, yun ang dumaloy sa atin. And napakahalaga yon, no, na pinaliwanag ng Matthew chapter 4 verse 4, man does not live on bread alone. We need bread. We need physical food, di ba? Kailangan natin yan eh. Pero ang sinasabi, hindi siya nabubuhay dahil doon lang, but on every word that comes from the mouth of God. And makita natin dito, no, kapag ka pinag-usapan natin yung patungkol sa pagkain, siguro yun ang, alam nyo, kahit maingay yung congregation, no, bigyan mo ng pagkain, tatahimik eh. Yung mga pastor, pag sama-samahin mo, pagka na-board dyan, magdidibatihan yan eh. Pero bigyan mo ng pagkain, tatahimik. No? Yun ang best way para manahimik, no? Bigyan mo ng pagkain. But dito makikita natin, hindi lang yung physical food, no? Yung dapat na bigyan natin ng pansin. But more on yung sa ating immaterial part, yung ating soul and spirit. No, kailangan lang ng pagkain. At kung makita natin dito, ang sabi, no, but on every word that comes from the mouth of God. Doon lang sa sinabi na comes, no, nasa present tense eh. Di ba? Hindi sinabing came, no? Hindi sinabing sa yung ibang pagkasalin, hindi yung proceeded, no, kundi proceeds from the mouth of God. So makikita natin na patuloy siya, no? Patuloy siya. So yung supply ng spiritual food ay nagpapatuloy. But yung term na word dito,
Yung Greek word niya is rhema. So kung babasahin natin yon, man does not live on bread alone, but on every rhema that comes from the mouth of God. So dito makita natin nabanggit yung about yung logos and rhema. So si Jesus tinawag din na logos kasi he never changes, di ba? He's still the same yesterday, today, and forever. So logos siya. No? Siya yung word na binanggit ng John 1:1. Yung Bible, yung scripture o yung written word, that is also logos. Ibig sabihin, di natin pwedeng palitan, di mo pwedeng dagdagan, di mo pwedeng bawasan. Okay? So, ito'y para sa lahat. Universal message. But Rhema is personalized word. Specific siya. So, as a preacher, I can share the logos. I can share some of my Rhema, yung na-receive ko. But hindi ko pwedeng ipilit sa kanila yung na-receive ko. Because yung na-receive ko para sa akin yun. Magagamitin ko lang yun as illustration. Pero hindi ko siya pwedeng gamitin as doctrine. Kasi nga sa akin lang yun. So, dito natin makikita, nagbabasa tayo ng Bible, binabasa natin yung logos. Hindi pa yun mismong pagkain. But once na yung ginagawa natin sa Smurf, na may 1, 2 or 3 verses na nakapag-minister sa atin, and then we ask the Lord, Lord, anong ibig mong sabihin dito? Ano po bang tinuturo mo? And then na-receive mo, ito yun, ganito kasi, ganyan kasi. Then that is Rhema. It is for us. So yun yung makikita natin. But Rhema will not contradict the Logos. Yun ang isa sa mga dapat nating tatandaan. Kaya halimbawa sinabi ko, may halimbawa may problema dito na kapatid sa Panginoon dahil binubugbog ng asawa, and then sabihin ko, alam mo, hindi kalooban ng Diyos yan na ganyan mangyari sa iyo. Kaya ito sinasabi ng Panginoon, hiwalay mo yung asawa mo. Then alam natin kagad, hindi yan galing kay Lord. Kasi kinokontra niya na yung sinasabi ng logos. Di ba ang sabi ng logos, yung pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. So nakita natin, no? Kaya doon kapag ka nasanay tayo dito na ma-distinguish natin itong rhema na to na mako-confirm natin na from God, hindi tayo madadali ng mga wrong teachings kasi alam natin na ang rhema will never contradict the logos. May papaliwanagin niya, palalawakin niya, but never nakokontra niya. Kaya sabi ni Jesus nang sinabi na ano yan, parang tinuturo mo yan na against the scripture. Sabi niya, pumunta ako dito not to destroy, I mean but to fulfill the scripture. Diba? So hindi siya pumunta dito para kontrahin niya yung logos, kundi naririto siya para tuparin. Okay, so yun makikita natin, no? On every word that comes from the mouth of God. So dito yan, makikita nyo yung logos, makikita nyo yung rhema dyan, nandiyan din yung explanation, no? We have no time to discuss ito. But of course, because of different denominations, may mga different worldview, different interpretation, but remember that the Holy Spirit will teach us all truth. No? So, dapat makita natin yon, no? Lagi yan, kapag alam natin tama yung ating interpretasyon, nandoon yung kapayapaan, nandoon yung humility, no? Pero nung sabi mo, eto, nalaman ko, ito palang totoo at naging mayabang ka, naging parang ano ka, parang tawag dito, yung naging
naging palaaway ka, eh, it's a clear indication na hindi ito kilos ng Holy Spirit. Because ang Holy Spirit hindi ka gagawing violente, hindi ka gagawing arrogante, hindi ka gagawing kumbaga magaspang yung ugali mo, no? Kaya makikita natin si Jesus kahit na binibira siya, minsan ang gagawin niya lang yung tanong, sasagutin niya ng tanong, di ba? Hindi siya nakikipag-away. Hindi siya naghamunan na kung gusto niyo suntukan na lang eh. Mahirap pag nagtuturo tayo ng Word of God at may nanggugulo. Gusto mo suntukan na lang tayo eh, no? Parang ganun eh. Wala na, no? Hindi na ang Holy Spirit ang nagtatrabaho doon. Okay, and yung last, no, makikita natin, ganun din so that He can be our life. Makikita natin dito no na um, it will give us courage, no, yung rhema, like what happened to Paul. Makita natin yung circumstance yun is talagang matindi, no? Ang daming maging si Agabus yung prophet, 'di ba? May warning sa kanya. Yung tinalian niya yung kamay niya, sabi niya ganito yung mangyari doon sa may-ari ng belt na ito. Pero sabi niya hindi, no? Kasi makikita natin yung encouragement sa kanya ng Panginoon nung lulubog yung barko, no? Pakiramdam nila parang wala na, katapusan na ng mundo nila. Pero ang sabi dito sa testimony ni Paul, no, the following night the Lord stood near Paul and said, "Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, you must also testify in Rome." So just imagine, nung narinig niya yung rhema na yon, no? Kung titingnan mo yung scripture noon, anong scripture ang bubuksan mo yon para matanggap mo itong message na to? Di ba? Ang meron palang scripture noon, yung mga Old Testament books, iwahiwalay pa yon, di ba? Ibang scroll ng Isaiah, ng Jeremiah. Pero makita natin dito, without any scrolls, narinig niya yung message ng Panginoon. At makikita natin kung paano siya nakarating ng no dun sa Rome, no, para tumayo talaga, no, para dun sa pagkakataon na yon. So dito napakalaga makita natin na um, the Lord will minister to us in a way na kung minsan lagpas sa kaya ng ating isipan. But let's open our hearts and allow Him to be our Lord and King, as our Father, and to be our life, no? Siya yung maging talaga kung bakit tayo gumigising sa umaga, nabubuhay, kung bakit tayo naglilingkod, kung bakit tayo gumagawa ng mga bagay-bagay. Siya dapat yung pinakasentro. Siya yung dahilan. Bakit ka mag-aasawa, bakit ka magkakaroon ng pamilya, bakit ka magtatrabaho, bakit ka pupunta sa pananambahan, bakit ka magpipray, bakit ka magde-devotion. Dapat siya, no? Siya ang dahilan. Okay, so mayroon pa po ang gustong magbigay ng insight before we close in prayer. Sensya na po at kulang yung ating time, no? But I hope yung mga hindi po nakapagsalita ngayon ay makapag-share po kayo sa susunod. Okay, so please allow me to close in prayer. Meron po ba gustong magsalita? Okay, thank you. Thank you, Father God, for your goodness. I speak blessing for my brothers and sisters. Continue, Lord, to protect them, even their respective families and ministries. Continue, Father, to speak to us as our King, as our Lord, as our Father, and as our life. Continue, Lord, to minister to us and let the Holy Spirit touch us, transform us into the image of our Lord Jesus Christ. Thank you, Father, and we commit to you even yung mga hindi namin nakasama ngayong gabi ito. Ikaw po mag-ingat, pumatnubay, kila Pastor Joss at Ma'am Phoebe. Ingatan at samahan niyo rin po sila. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen. Amen. God bless po sa inyo. And God bless po. just wait for the announcement. God bless. Opo, salamat po. Thank you po. Pastor Jerry, masyado kang busy ha. Bawi ka sa susunod. Ay, Pastor Dom, pasensya na. Medyo Okay ano lang. lang kami kay maraming rally. Okay lang, alam Maraming namin, rally. alam namin. Basta wag kang makikisali dyan sa rally ha. Okay po, God bless po sa inyo lahat. God bless po.